Ngayong araw, pag-uusapan natin ang pinakabagong babaeng psychopath ng South Korea. Ang kaso na ito ay nakakabagabag dahil ang batang pa niya at kasalukuyang itinuturing na pinakabatang killer ng bansang South Korea. Naging viral ang kasong ito dahil sa pagkakahawig ng pangalan ng sospek kay Go Yo-jong, isa ring babaeng psychopath na pumatay sa sarili niyang asawa na naging sentro ng media ng South Korea ilang taon lang ang nakalipas. Kumusta kayo? Ako nga pala si Ling at malugod ko kayong tinatanggap sa Unwanted Tales. Ang channel na ito ay binubuo ko hindi lang para magkwento kundi para bigyang boses ang mga lihim na krimen at misteryong tila nakalimutan na ng panahon. Sa bawat kwento hangad ko na hindi lang tayo makaramdam ng kilabot kundi makakuha rin ng aral at pag-unawa sa realidad ng mundo. Mula sa kaibuturan ng aking puso'y maraming salamat sa paglalaan ng inyong oras sa akin. Kung nais niyong sumama sa ating paglalakbay, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Malaking bagay ito para patuloy nating maibahagi ang mga kwentong ito. Salamat sa inyong suporta. Si Jung Yoo-jung ay isang 23 years old na lumaki sa Busan kasama ang kanyang lolo. Sanggol pa lang siya nang iniwan ng kanyang ina at 6 na taong gulang naman nang iniwan ng kanyang ama. Magmula na makapagtapos ng high school noong 2018, nananatili siyang walang trabaho. Ilang beses na din siyang sumubok na makapasok sa universidad pero lagi siyang bigo. Nang mangyari ang krimen, naghahanda siya noon para sa civil service exam. Sa South Korea, sikat na sikat ang mga tutoring apps, kagaya lamang ng Songgo, Apprentice, Preply at iTalk. Ito ay ilan lamang sa mga tutoring platforms. Napaka-professional ng mga platform na ito dahil lahat ng teachers ay may verifications, resumes at certifications. Dito pumasok sa eksena si Jong Yoo-jong. Gumawa siya ng peking profile at nagpanggap na siya ay isang nanay ng isang teenager na nasa middle school pa at kailangan ng tutor para makapaghanda sa high school. Sabi niya, 14 years old na daw ang anak at naghahanap ng English tutor teacher. Ang sistema ng mga tutoring apps ay nakagawin ng pwedeng mag-DM ang teacher sa'yo o ikaw mismo na magulang na nangangailangan ng tulong at naghahanap ng tutor. Sa app na yun, si Yujong ang nag-DM sa tutor na si Hana na isang 26 years old. Ipinagmamalaki ni Hana na kaya rin niyang magturo ng Ingles at nagturo rin siya ng college level na mga curriculum. Pagkatapos nilang napagkasunduan tungkol sa kung ano ang ituturo sa bata, nagpalitan ang dalawa ng desisyon sa araw na itakda ang pagtuturo. Nagkasundo silang magkita at sinabi ni Jung na ipapadala niya ang kanyang anak sa bahay ng tutor para sa kanilang unang session. Si Hana ay naging masaya dahil nadagdagan ng kanyang estudyante. Si Hana ay isang matalino at mapagmalasakit na kaibigan na laging handang makinig at tumulong sa iba. Hindi lang siya isang mahusay na tutor kundi isang modelo ng paghubog ng sariling kinabukasan. Pinili niyang magtrabaho hindi lang para sa pera, kundi upang patunayan na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa at maging independent. Kagaya lamang ng mga bansang Asyano sa South Korea ay normal lang din sa mga babae nakatira pa sa kanilang mga magulang at tumanggap ng allowance kahit nasa 20s na sila. Ito ay regular at nakasanayang gawin sa kanilang kultura. Pero si Hana ay sobrang masipag at isang inosenteng biktima na gustong maging independent. May 26, 2023, alas 4 ng hapon. Sa huling pagkakataon, nakuna ng CCTV ang nakakakilabot na anyo ni Yujong. Nakasuot ng middle school uniform, naglalakad ng mabilis, tila isang estudyanteng huli na sa kanyang klase. Upang lubos na maging kapani-paniwala ang kanyang pagpapanggap, hindi lang niya isinuot ang uniforme. Pinutol din niya ang kanyang buhok para mamukhang tunay na mag-aaral. Bandang alas 5:30 ng hapon, pumasok siya sa apartment ng tutor at nananatili doon sa loob na humigit kumulang 1 oras bago tuluyang lumabas lagpas alas 6 ng gabi.
Matapos umalis sa apartment ng tutor, nagtungo si Yujong sa dalawang magkaibang supermarket na malapit sa kanyang sariling tahanan. Kung ating aalamin ang distansya mula sa bahay ng tutor hanggang sa bahay na tinitirhan ni Yujong kasama ang kanyang lolo, ay may layong 20 minutos kung saan sasakay ka pa ng kotse. Isang distansyang hindi matatawag na malapit. Ang nakakakilabot dito, sa halip na tumakas o magtago agad matapos ang krimen, pinili pa niyang dumaan sa mga pampublikong lugar na ito. Kampante siyang namili ng mga karagdagang gamit na kakailanganan niya para sa susunod na hakbang ng kanyang plano. Matapos ang krimen, nagtungo siya sa supermarket upang bumili ng mga gamit gaya ng plastic bags, kutsilyo at mga panlinis para sa pagtatapon ng katawan. Kapansin-pansin na hindi na ito inihanda ng mas maaga, sa halip, ginawa niya lamang ang pamimiling ito matapos ang mismong insidente. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa pangalawang supermarket upang bumili ng mga trash bags bago bumalik sa apartment ng biktima. Mula roon, umuwi siya sa kanyang sariling bahay para kunin ang isang maleta at muling bumalik sa pinangyayarihan ng krimen. Sa kabuuan, nakitang pabalik-balik si Yujong sa lugar ng biktima ng 3 beses. Sinimulan niyang ilagay ang ilang bahagi ng katawan sa mga trash bags at itinapon ang mga ito sa malapit na dumpster. Ang iba pang bahagi naman ay maingat niyang isinilid sa maleta hanggang sa mapuno ito. Hindi lang doon nagtapos ang kanyang kakaibang kilos. Isinuot din ni Yujong ang damit ng biktima na tila ba sinusubukan niyang angkinin ang pagkatao nito. Ayon sa mga profesional na nag-a-assess sa kanya, kapansin-pansin ang kawalan niya ng anumang pagsisisi o kaba. Sa katunayan, naging kampante siya sa paglabas-pasok sa apartment na parang siya ang tunay na may-ari ng lugar. Sa mga footage ng CCTV, makikita si Yujong na naglalakad ng normal at walang anumang bakas ng kaba. Tila ba papunta lamang siya sa isang playground. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong kilos ay hindi karaniwan. Kahit ang mga psychopath ay kadalasang nagpapakita ng pag-aalala o iniiwasan na makuhanan ng CCTV matapos ang isang krimen. Ngunit iba si Yujong. Wala siyang anumang palatandaan ng pagmamadali o pagsisisi. Yan ang nagpapakita kung gaano kalalim ang kanyang kawalan ng empatiya sa ginawang krimen. Nag-book siya ng taxi o Grab at agad naman itong dumating. May mga maling balita na kumalat na may dugo raw sa kamay ng tsoper at tinulungan niya si Yujong sa maleta. Pero hindi ito totoo. Si Yujong mismo ang naglagay ng maleta sa trunk nang walang tulong mula sa iba. Nang magalok ng tulong ang taxi driver, mariin itong tinanggihan ni Yujong at sinabing kaya niya itong buhating mag-isa. Nagpahatid siya sa Nakdong Park River, isang lugar na hindi karaniwang pinupuntahan ng alauna ng madaling araw para sa anumang aktibidad. Ang Nakdong River ang pinakamahabang ilog ng South Korea na may habang 510 kilometers. Dumadaloy ito mula sa Tibet Mountains hanggang Busan. At ang lawak nito ay sumasakop sa halos sangkapat na bahagi ng lupain ng South Korea. Pagdating nila sa ilog, si Yojong pa rin ang kumuha ng maleta mula sa trunk ng taxi. Dinala niya ito patungo sa pangpang at itinapon ang mga supot na naglalaman ng katawan sa malalim na bahagi ng tubig. Gayunpaman, hindi niya isinama ang mismong maleta. Bitbit niya itong muli palabas mula sa masukal na bahagi ng ilog pagkatapos niyang maidisposisyon ang mga ebidensya. Ayon sa taxi driver, matapos niyang ibaba si Yujong ay huminto muna siya para manigarilyo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakaramdam siya ng kakaibang kutob kaya nagpa siyang maghintay ng 15 hanggang 20 minuto. Hindi nagtagal, napansin niyang lumabas na si Yujong mula sa masukal na bahagi ng ilog. Hindi alam ni Yujong na ang taxi na kanyang namataan ay ang parihong sasakyan na naghatid sa kanya. Ayon sa driver, lalong tumindi ang kanyang hinala nang mapansin niyang tila sobrang gaan na ng maleta na hinihila ng sospek kumpara sa bigat nito nung una siyang bumaba. Dahil sa tindi ng kanyang kutob na may masamang nangyari, agad na tumawag ng pulis ang taxi driver. Bagamat wala siyang nakitang anumang bahagi ng katawan o bakas ng dugo noong mga sandaling iyon, alam niya sa kanyang sarili na may mali sa kilos ni Yujong at sa biglaang paggaan ng dalang maleta nito. Matapos maitawag ang ulat sa mga otoridad, nagamit ng taxi driver ang kanyang diskarte upang mapanatili si Yujong sa lugar nang hindi nito nahahalata. Walang nakakaalam kung paanong na-convince ng driver ang suspect na huwag munang umalis. Ngunit nagtagumpay siya sa
pagpapatagal ng oras hanggang sa dumating ang mga otoridad. Hiningi ng mga pulis na suriin ang kanyang bagahe. Nang buksan nila ito, tumambad ang kanilang atensyon sa mga mansya ng dugo sa loob ng maleta kahit wala na itong laman. Nang tanungin si Yoo-jung kung saan galing ang dugo, nagdahilan siya na ito ay mula sa kanyang regla o monthly period. Hindi kumagat ang mga otoridad sa kanyang palusot dahil sa kakaibang kilos na ipinapakita niya. Kaya tumawag sila ng ambulansya upang dalhin siya sa ospital. Dito na pumasok ang mga creepy at weird na mundong ginagalawan ni Yoo sa ospital. Matapos ang masusing pagsusuri, ipinakita ng mga doktor na walang anumang palatandaan na siya ay may regla o kahit anong anyong pagdurugo. Ngunit bigla siyang nagbitiw ng isang baliw na kasinungalingan. Anya, nanganak daw siya ng mag-isa at nagdesisyong i-abort ang bata kaya may dugo sa kanyang maleta. Agad na isinalalim si Yoo-jung sa isang ultrasound at dito kinumpirma na walang ebidensya na nanganak siya kumakailan o kahit noong mga nakarang araw at mas lalong hindi siya kailanman nabuntis. Dahil nabuko ang kanyang mga imbentong kwento, agad siyang dinala sa himpilan ng kapulisan para sa isang matinding interrogation. Sa simula ng interrogation, naglabas si Yoo-jung ng isang nakakabaliw na kwento upang pagtakpan ang kanyang ginawa. Ayon sa kanya, may nadatnan na raw siyang isang suspect sa loob ng bahay ng tutor at pinilit lamang siya nitong ipatapon ang bangkay. Ang kapalit daw ng pagtulong niya ay ang pagkakataong gamitin ang identity ng biktima. Nang usisain ng mga pulis, sinabi ni Yoo-jung na tinakot lang siya at kaya siya sumunod. Sa gitna ng pagtatanong, nagbigay pa siya ng isang kakaibang pahayag. Bilang isang English teacher, aminado siyang nakakahiya na nagpanggap siya bilang isang middle school student. Isang detalye na tila mas inalala pa niya kaysa sa krimeng nangyari. Sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat, nagbigay ng bagong pahayag si Yoo-jung. Anya, nagkaroon daw sila ng pagtatalo ng tutor tungkol sa curriculum na nauwi sa isang marahas na pag-atake. Ngunit sa huli, hindi niya naitanggi ang katotohanan at inamin ang kanyang tunay na motibo. Gusto lang niyang maranasan kung ano ang pakinamdam ng pumatay ng tao out of curiosity. Ayon sa autopsy, mahigit 100 na saksak ang tinamo ng biktima. Karamihan ay sa lieg at dibdib. Para sa mga eksperto, malinaw na hindi ito bunga ng biglaang galit o pagtatalo. Pumunta si Yoo-jung sa lugar na may isang tiyak at madilim na layunin. Ang pumatay ng taong hindi niya kakilala para lamang sa kanyang kuryosidad. Hindi ito udyok ng biglaang galit o paghihiganti. Pumunta siya doon na may isang tiyak na layunin, ang pumatay. Malaki ang pagkakaiba ng krimeng bunga lamang ng isang bugso ng damdamin sa isang matalinong planadong pagpaslang. At sa kaso ni Jung, malinaw na malinaw ang kanyang intensyon. Sa halip na tumakas matapos ang krimen, 3 beses pa siyang bumalik sa pinangyarihan ng insidente upang maglinis ng ebidensya at unti-unting itapon ang katawan ng biktima. Sa masusing pagbusisi ng CCTV, kitang-kita ang determinasyon ni Jung. Hindi lang siya nagsuot ng uniforme. Pinutol din niya ang kanyang buhok para magmukhang middle schooler student at masigurong magtatanggumpay ang kanyang plano. Dahil sa tindi ng panganib na dala niya, minabuti ng pulisya na isapubliko ang kanyang pagkakakilanlan. Nabigla ang buong bansa, hindi lang sa kanyang murang edad at maamong mukha, kundi sa dilim ng kanyang pag-iisip. Habang nasa harap siya ng news media, nagbitiw siya ng mga salitang tila pinag-iisipang mabuti. Sa kabila ng bigat ng kanyang mga sinasabi, ang kanyang boses ay nananatiling kalmado at normal. Walang bakas na pag-aalinlangan o kaba o pagkakaputol ng mga salita. Para sa mga nakikinig at nakasaksi, ang kanyang tono ay tila hindi natural para sa isang taong nagsisisi. Sa halip, nagmukha itong isang mekanikal na pahayag na paulit-ulit niyang ininsayo bago isapubliko. 진심으로 죄송합니다. 살해 후에 여러 차례 집을 오가셨는데 혹시 이유가 있었을까요? 실종 사건으로 위장하려고 했습니까? 제정신이 아니었던 것 같습니다. 죄송합니다. Walang criminal history o kakaibang record si Jung. Sa biglang tingin, hindi mo akalain na makagawa siya ng karahasan laban sa isang kapwang babae na halos kasing edad lang niya. Ang nakakapagtaka rito, kadalasan ang mga sospek ay pumipili ng mas mahinang biktima tulad ng mga bata o matatanda. Pero si Jung, ibang klase ang naging target. Pinili niya ang isang taong nasa rurok na ng kanyang buhay, isang desisyong hindi pangkaraniwan ang kanyang hangarin sa pagpaslang.
Bagong malagim na krimen, lumalabas sa investigasyon na kumontak si Jung ng mahigit 20 shooter sa pamamagitan ng app at karamihan sa kanila ay mga babae. May mga ilang tutor ang nagkwento na muntik na silang pumayag sa alok ni Jung, pero tumanggi sila dahil wala itong maayos na lugar para sa tutorial. Lumalabas rin sa investigasyon kung saan pare-pareho ang kanyang mapanlinlang na tanong. Nakatira ka bang mag-isa at pwede bang gawin ang tutoring sa bahay mo? Dito natukoy ng mga otoridad ng isang malinaw na pattern. May partikular na biktima si Jung. Target niya ang mga babaeng kasing edad niya o nasa early 20s na nakatirang mag-isa. Ginamit niya ang kanyang pagpapanggap bilang estudyante upang makapasok sa kanila mga pribadong tahanan, isang lugar kung saan magagawa niya ang krimen ng walang saksi at walang makakapigil sa kanya. Dahil walang malinaw na motibo, kailangang suriin kung sino nga ba si Yoo-jung at ano ang takbo ng kanyang isip. Inamin niya sa pulisya na gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay. Ang kanyang madilim na libangan ay ang paggugol ng oras sa mga true crime documentaries at mga libro tungkol sa pagpaslang. Sa katunayan, naumaling siya sa pelikulang Helpless o Career, isang psychological thriller kung saan pinatay ng bida ang isang babae upang nakawin ang identity nito. Tila naging blueprint ito para kay Jung, isang plano upang burahin ang sarili at mabuhay gamit ang pagkatao ng iba. Kung inyong maalala sa unang bahagi ng ating kwento kung saan nag-imbento siya ng kwento tungkol sa isang random na suspect na pumatay sa tutor. Ayon sa kanyang kasinungalingan, papayagan daw siyang mabuhay gamit ang identity ng biktima kung tutulungan niya itong itapon ang bangkay. Ngunit ang katotohanan ay mas matindi. Suot niya ang damit ng biktima habang siya mismo ang nagtatapon ng katawan nito. Ang pagpasok niya sa tutoring app ay hindi lang para pumatay kundi para mamili ng pagkakataong gusto niyang agawin at buhayin para sa kanyang sarili. Base sa forensic testing ng kanyang phone, lumalabas sa loob ng 5 taon mula na makapagtapos siya ng high school, wala siyang naging kaibigan o regular na kausap. Namuhay siya sa total isolation. Ang tanging kasama niya sa bahay ay ang kanyang lolo. Walang lola at walang bakas kung nasaan ang kanyang mga magulang. Si Jung ay isang anino sa sarili niyang tahanan. Lumaki si Jung sa piling ng kanyang lolo. Sa naalala ng kanyang mga kaibigan noong middle school, isa siyang tipikal at tahimik na estudyante na aktibo sa mga school clubs at pakikihalubilo. Walang anumang senyales ng kakaiba o madilim na ugali sa mga panahong iyon. Ngunit nagsimulang magbago ang lahat nang pumasok siya sa high school, kung saan unti-unti niyang pinili na i-isolate ang kanyang sarili mula sa realidad ng mundo. Naalala ng kanyang mga kaklase na lagi siyang nakaupo sa tabi ng bintana at literal na hinihila ang kurtina upang gumawa ng maliit na harang sa pagitan niya at ng ibang tao. Kahit sinusubukang makipag-usap ng kanyang mga kaklase, nananatili siyang walang kibo o kaya ay sumasagot lamang ng oo o hindi. Sa sobrang tahimik niya at sa kawalan ng pakikilahok sa klase, inakala pa ng ilan niyang kaklase na hindi siya marunong magsalita. Ito ang nagsilbing simula ng kanyang pagiging isang anino, isang paglayo sa realidad na tumagal ng maraming taon. Napansin din ng kanyang mga kaklase na pati sa oras ng lunch, pinipili ni Jung na kumain ng mag-isa sa loob ng kanyang maliit na harang na gawa sa kurtina. Sa kabila ng kanyang kakaibang inuugali, nakapagtatakang hindi siya pumapalya sa pagpasok sa paaralan. Ngunit wala talagang maalala ang sinuman na may naging kasama siya kahit minsan. Dahil sa kanyang magiging masyadong aloof at pagkakakulong sa sariling mundo na hindi maintindihan ng iba, nakaranas din siya ng panunukso mula sa kanyang mga kapwa estudyante. Isang bagay na maaaring lalong nagpatindi sa kanyang paglayo sa lipunan. Mula na makapagtapos ng high school hanggang sa edad na 23, nananatiling isang tahimik at aloof na individual si Yoo-jung. Sa loob ng 5 taon, hindi siya kailanman nakakuha ng trabaho, ngunit may naungkat na mga ebidensya na sinubukan niyang mag-apply sa iba't ibang kumpanya. Noong siya ay 18 years old pa lamang, nag-apply siya bilang caddy sa isang golf company. Sa kanyang resume, isinulat niya gustong magtrabaho sa isang sosyal na kapiligiran. Talagang gusto ko ito. Gayunpaman, nang tawagan siya para sa interview, tumatak siya sa interviewer dahil sa kabaliktaran ng kanyang isinulat. Halos hindi siya nagsasalita at kulang na kulang sa social skills. Dahil sa paulit-ulit na pagkaka-reject at kawalan ng trabaho, unti-unting naipon ang kanyang galit sa lipunan na kalaunan ay humantong sa isang malagim na trahedya.
Sa actual na interview, tinanong siya kung bakit niya gusto ang trabaho at ano ang kanyang mga layunin. Ngunit nananatiling oo o hindi lamang ang kanyang mga sagot. Dahil dito, hindi umusad ang usapan at naging lalong awkward ang sitwasyon. Sa kabila nito, naglakas loob pa rin si Jung na mag-apply ulit sa 2 o 3 beses sa parehong kumpanya. Nang hindi na siya nakatanggap ng tawag, si Yoo-jung na mismo ang tumawag sa golf company. At dahil sa matinding frustration at pagkadismaya niya, galit na nakapagbitiw siya ng masamang salita at isinumpa ang lugar. Sa kailaliman ng kanyang resume, may isang mahalagang detalye na hindi dapat balaywalain. Nakasaad na gusto niyang manirahan sa isang dorm o tipong live-in na trabaho. Ito ay nagpapakita ng matinding pagnanasa na layasan ang kanyang kasalukuyang buhay at magsimula ng bagong pagkatao sa ibang lugar. Ang lahat ng impormasyong ito ay nagdudugtong sa paniniwala ng mga eksperto na talagang gusto ni Yoo-jung na makatakas mula sa kanyang tahanan at sa sitwasyong kinabibilangan niya. Ang teorya ay may problema o issue ang nasa loob ng kanyang isip. Hindi lang alam kung paano ito maipapahayag ng maayos. Ngunit malinaw na gusto niyang makawala sa mundo ng kanyang kinabibilangan at maging ibang tao. Naguluhan at nahirapan siyang intindihin kung sino ba talaga siya at sa kanyang madilim na paraan, tila gusto lang niyang maging normal katulad ng iba. Isang pagnanasa na humantong sa pinakamalagim na desisyon ng kanyang buhay. Para kay Yoo-jung, ang mga karaniwang tagumpay sa buhay, ang pagkakaroon ng trabaho, pagkakita ng pera, at pagbuo ng social network ay tila walang saysay. Sa gitna ng kanyang matinding frustrations, naniniwala siya na ang tanging paraan para makatakas sa sarili niyang mundo ay ang magpanggap na ibang tao. Nakita niya ang biktima, isang 26 years old na tutor, naninirahang mag-isa bilang perfect target. Hindi lamang ito simpleng krimen, ito ay bunsod ng matinding inggit sa buhay na mayroon ang iba na wala sa kanya. Tila naging paraan niya ang panonood ng mga pelikula upang maranasan ang buhay ng ibang tao, lalo na ang mga karakter na gumagawa ng mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Dahil sa tagal niyang namuhay sa mundo ng pantasya, unti-unti niyang napaniwala ang kanyang sarili na kaya niyang isakatuparan ang mga ito sa realidad. Sa puntong ito, naglaho na ang malinaw na linya sa pagitan ng pelikula at totoong buhay. Nawalan siya ng empatiya at malalim na pag-unawa sa halaga ng buhay ng ibang tao. Sa investigasyon ng mga otoridad, nakakuha si Yoo-jung ng score na 28 sa psychopath test. South Korea, ang sinumang makakuha ng mahigit na 25 ay itinuring na isang psychopath. Gayunpaman, nagbabala ang mga eksperto na hindi dapat maging 100% kampante sa resultang ito. Binigyang diin din nila na ang test ay hindi sapat na basihan kung hindi susuriing mabuti ang kanyang nakaraan, ang kapaligirang kinalakihan niya at ang tunay na hangarin sa likod ng kanyang mga aksyon. Kaya naman, pinapayuhan ang publiko na huwag lamang umasa sa numerong ito upang lubos na manawaan ang pagkatao ni Yoo-jung. Naniniwala ang mga eksperto na hindi ganap na hikikomori o may severe social withdrawal o pagiging erbitanyo si Yoo-jung dahil sa kanyang mga ikinikilos. Dahil madalas siyang lumalabas ng bahay, laging late na minsan kung umuwi ng may dalang backpack, at tila laging busy sa paghahanap ng mabibiktima upang doon ibuhos ang kanyang naipong sama ng loob. Sa kasalukuyan, tinitignan ng mga eksperto ang posibilidad na mayroon siyang Asperger syndrome. Mahalagang linawin na ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon ay hindi kailanman dahilan o konektado sa pagnanais na pumatay. Ito ay isang aspeto lamang ng kanyang pagkatao na maaaring nagpapaliwanag sa kanyang hirap sa pakikipag-ugnayan, ngunit ang kanyang krimen ay nananatiling bunga ng kanyang sariling desisyon. Sa ilalim ng masusing pagsusuri ng mga eksperto, lumalabas ang mga nakakabahalang pattern sa pagkatao ni Yoo-jung. Ayon sa kanila, ang kanyang mga ikinikilos ay maiugnay sa Asperger syndrome, isang uri ng autism spectrum disorder. Ang mga individual na may ganitong kondisyon ay maituturing na high functioning, ngunit nakakaranas ng matinding hirap sa pakikipagsalamuha sa kapwa. Hindi tipikal ang kanilang pattern na pakikipag-usap at kakikitaan sila ng mga repetitive pattern ng ugali. Higit sa lahat,
sapagkat sila ay may matinding focus o obsesyon sa isang tiyak na paksa o hilig sa loob ng mahabang panahon. Isang katangiang posibleng nagdala kay Yoo-jung sa kanyang madilim na obsesyon sa krimen. Dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling ni Yoo-jung sa mga otoridad, naubos ang pasensya nila. Sa kagustuhang makuha ang katotohanan, hinanap nila ang kanyang family registry at tinawagan ang kanyang lolo na si Lolo Jong, ang tanging taong nagpalaki sa kanya. Pagdating sa istasyon, gumuho ang mundo ng matanda. Itinuring niyang sariling anak si Yoo-jung at nakaramdam siya ng matinding pagkabigo bilang magulang dahil sa pagpapalaki ng isang killer. Pinakikiusapan ng mga pulis ang lolo na kausapin ang apo at doon na nga nagtapat at inamin ni Yoo-jung ang lahat ng kanyang mga krimen. Maya't maya pa inaabangan at ine-interview ng media sa South Korea si Grandpa Jong. Doon niya ipinahayag ang kanyang matinding paumanhin sa pamilya ng biktima. Inamin niya na itinuturing niya ang kanyang sarili na isang makasalanan dahil sa tingin niya ay nabigo siyang palakhi ng tama si Yoo-jung na itinuring pa naman niyang parang sariling anak. Nang ma-interview ang mga kapitbahay ni Lolo Jong pagkatapos ng pangyayari, inulat ng isa sa kanila na ang bata ay kalmado, tahimik at tila mabait naman, pero ang lolo ay talagang napakabuting tao. Kaya ligtas na ipalagay na si Yoo-jung ay sadyang bad apple lang talaga at posibleng si Lolo Jong ay isa lamang din sa kanyang mga naging biktima. Nang umamin si Yoo-jung sa pulisya, binanggit niya na ang kanyang motibo ay ang kagustuhang makaranas kung paano pumatay. Anya, gusto ko lang makaranas ng pumatay. Gusto ko lang malaman kung ano ang pakiramdam nito. Sinabi niya na binalak niya ang pagpatay na ito simula pa noong February, isang buong 3 hanggang 4 na buwan na pagpaplano. 4 na araw matapos ang pagpaslang May 27, inaristo ng mga pulis si Jong at nakuha ang mga duguang damit at mga bahagi ng katawan sa loob ng kanyang bahay. Hindi nagpakita ng pagsisisi si Jong at hindi niya tinanggi ang kanyang kinalaman sa pagpatay. Gayunpaman, noong una ay sinabi niya na kinuha lamang niya ang katawan na makita niyang pinatay na ang biktima ng ibang tao, ngunit kalaunan ay binago niya ang kanyang kwento at sinabing aksidente niyang napatay ang biktima dahil sa isang pagtatalo. Dahil nakakita ang mga pulis na maraming butas at inconsistencies sa kanyang mga pahayag, hinimok siya ng kanyang pamilya na magsabi ng totoo hanggang sa tuluyan na siyang nagbigay ng buong pag-amin. Noong June 2, naglabas siya ng pampublikong paumanhin at sinabing wala siya sa sariling katinuan at nagpahayag na siya ay talagang humihingi ng tawad sa pamilya ng biktima. July 14, 2023, isinagawa ng Busan District Court ang unang paglilitis kay Jong. Sa korte, inilarawan ng kanyang motibo na nagugat sa matinding galit at hinanakit sa kanyang pamilya, kawalan ng pag-asa dahil sa sunod-sunod na kabiguan gaya ng hindi pagpasa sa kolehiyo at kawalan ng trabaho. Humiling siya na mas mababang sentensya at iginiit na ang mga hallucination at iba pang problema sa mental health ang nag-udyok sa kanya na pumatay. Batay sa mga record ng tawag na ipinarinig sa korte, nagbigay si Jong ng isang death threat o banta sa buhay ng kanyang sariling ama ilang araw bago ang pagpatay. Lumalabas din sa kanyang internet browsing history na naghahanap siya ng mga paraan kung paano pumatay at magtapo ng bangkay. Natuklasan din ng mga pulis na isang araw bago ang krimen, nag-imbita siya ng isang batang babae para maglakad malapit sa Nakdong River. Ngunit dahil sa maraming tao na dumadaan sa bangketa, hindi natuloy ang balak niyang pagpatay. Sinubukan din ni Jong na akitin ng isang teenager na lalaki sa parehong lokasyon bago nito. Ngunit nagduda ang bata sa kanilang online chat kaya tumanggi itong makipagkita. November 24, 2023, naglabas ang korte ng hatol na guilty si Jong sa homicide, pati na rin sa paglapastangan at pag-iwan sa bangkay. Nagpa siya ang presiding judge na walang sakit sa pag-iisip si Jong na nag-udyok sa kanya na pumatay gaya ng kanyang iginigiit at ang kanyang ginawa ay isang planado at maingat na isinakatuparan ang krimen. Ang hiling ng prosekusyon ay death penalty o sentensyang kamatayan. Pero sa halip na death penalty, binigyan siya ng korte ng life sentence o habang buhay na pagkabilanggo. Ang kanyang mga paumanhin at ang hiling ng kanyang mga abogado para sa mas mababang sentensya ay tinanggihan dahil napatunayan ng korte na ang krimen ay sinadya at pinag-iisipan. Bukod dito, sinintensyahan din siyang magsuot ng location tracking device sa loob ng 13 taon at maaari siyang
maging eligible para sa parole pagkalipas ng 20 years. Noong ika-28 ng November, naghain ng apela ang prosekusyon sa Supreme Court para sa mas mabigat na parusa, habang si Jung naman ay humihiling ng mas mababang sentensya noong ika-30th ng November. Bagamat mayroong capital punishment o death penalty sa South Korea, hindi na ito aktwal na ipinapatupad mula pa noong taong 1997. Inilipat ng prosekusyon ang petisyon sa Busan High Court. Ngunit noong March of 2024, nagpasya ang korte na ang death penalty ay dapat lamang ipataw sa napakalimitado at pambihirang mga kaso, kaya tinanggihan ang kanilang hiling. Dahil dito, dinala ng prosekusyon ang kaso sa Supreme Court na muling nagbukas ng paglilitis noong May 2024. Pagkalipas ng isang buwan, eksaktong June 13, 2024, tinuldukan ng Supreme Court ang kaso sa pag-anunsyo na sapat at makatarungan ang life sentence para kay Jung. Binigyan diin ng korte na ang hatol ay bunga ng pagtimbang sa kanyang profile, edad at ang nakakakilabot na motibo ng pagpatay.